Magandang umaga pong muli. Nandito na naman po tayo sa National Integrated Fisheries Technology Development Center para pag-usapan yung ating isa na namang proyekto related sa saline tilapia o tinatawag naming Molobicus hybrid. Ito pong Molobicus or saline tilapia hybrid na dinevelop nitong center ay ginawa sa pamamagitan ng collaboration ng French government at ng gobyerno ng Pilipinas. Ang saline tilapia po ay mahalaga sa kasalukuyang problema sa climate change. Marami pong mga tubig tabang o yung mga bukirin na sa ngayon ay nagkakaroon ng problema sa saltwater intrusion. Libong ektarya po ng palayan sa Pampanga ang inireport na nagkaroon ng problema sa pag-alat ng tubig. At ito pong saline tilapia project ay mahalaga upang magamit natin ang mga area na ito for food production. Itong proyekto ay ginawa natin dahil ang tilapia, although ito ay introduced species sa Pilipinas, ay tinuring na natin na pangalawang importante o mahalagang isda sa ating bansa. Pagkaraan ng mga about 20 years, ito ay tinanggap na isa sa pinaka-importante, pinakamahalaga sa nutrisyon ng mga tao. At sa ngayon, ito rin ang tinitingnan natin na napakagandang paraan upang mabigyan ng cheap protein supply ang mga Pilipino. Ito po ay madaling alagaan. Pwede itong alagaan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pero ang isa sa kahinaan ng tilapia, lalo na yung mga species na talagang lumalaki at mga hybrid na na-develop na dito sa ating bansa, ay yung kahinaan nito sa alat. Karaniwan po ang alat na kaya lang niyang matolerate ay yung alat na hanggang 10 ppt. Pag po lumampas ng 10 ppt, nagkakaroon na ng problema sa paglaki dahil hindi na sila masyadong makakain. Maaari po silang mabulag, maaari po silang magkaroon ng ulceration sa katawan. Ang layon po ng proyekto natin na ginawa ay upang makadevelop ng tilapia na mabubuhay sa brackish water or sa maalat na paligid o environment. Dahil po kung titingnan natin ang kakayahan ng Pilipinas para i-expand ang tilapia, halos wala na po tayong area para pagpalakihan ng tilapia. Dahil ang atin pong freshwater area ay napakaliit lamang. Tumatakbo po ng 14,000 hectares lang, kasama na yung mga lakes. Dito po sa ating brackish water areas, meron tayong 250,000 almost na brackish water areas na sa kasalukuyan ay ginagamit lang natin ang majority sa bangus. At alam po naman natin na ang bangus, katulad din ng palay, ay may problema sa market, especially kung sabay-sabay nag-harvest ang mga tao. Kung ito po ay, kung ang ating mga farmers ay magkakaroon ng pagkakataon na gumamit ng ibang species, maganda po ang nagiging resulta sa marketability ng ating tilapia at ng bangus. Dahil hahati po yung species na inaalagaan sa brackish water. Dahil po dito ay nagkaroon ng collaboration ang French government at ang Pilipinas more than 9 years ago upang pangunahan ng isang proyekto na ang layon ay makagawa ng isang hybrid na mabubuhay sa alat at lalaki din, katulad ng paglaki sa freshwater ng tilapia. At dito sa proyektong ito, hindi po kami gumamit ng ibang tilapia na hindi pa naipapasok sa Pilipinas. Yun pong
native na tinatawag nating tilapia, pero hindi naman po native dahil ito inintroduce noong 1950s, ay nakitang napakatibay sa alat. Pero po unfortunately, itong tilapia na ito ay hindi lumalaking masyado at maagang nanganganak. Kaya't ang ginawa po natin, kinuha natin yung pinakamagandang tilapiyang na-develop sa Pilipinas, yung tinatawag na gift tilapia. At ito pong gift tilapia ay ihinalo natin doon sa ating native tilapia. At sa pamamagitan po ng isang breeding program ay naihalo natin yung tolerance to high salinity ng Mozambica doon sa ating Nilotica o doon sa malaking tilapia. Ang hybridization po na proseso ay hindi pang madali ang paraan ng pagde-develop ng isang hybrid, ng isang variety. Ito po ay tumatagal ng 5 hanggang 10 taon. Kaya ito pong project natin, bago tayo nakagawa ng magandang hybrid, ay tumagal din po ng mga 7 taon. At nakita po natin na sa pamamagitan ng programang yun na sinusundan din ng ibang sektor sa panghahayupan katulad ng Carabao, ay epektibo lalong-lalo na sa tilapia. Dahil sa halaman po, hindi po pwedeng gamitin na breeder yung hybrid. Ito po sa tilapia, sa isda, ay nagagamit po nating breeder yung hybrid. Ang layon din po sa hybridization na ito ay makagawa ng complex hybrid, hindi po yung simple hybrid. Yung simple hybrid po ay isang pag-aasawahan lang ng 2 species ng isda o ng tilapia, at yung anak po nila o offspring ay yung tinatawag na simple hybrid. Ang problema po dito, maaari pong nakamana yung grupo ng anak sa nanay o maaaring sa tatay, kaya po maraming namamatay or marami sa kanilang anak ang hindi gaanong lumalaki. Dito po sa complex hybrid ay ito po ay tuluyang paghahalo ng dugo at pag-i-evaluate ng mga anak na napuproduce natin sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa maalat na tubig. Ito po yung maaaring dahan-dahang pag-alat ng tubig upang makita natin kung majority ng kanilang anak ay nabubuhay na sa taas o antas ng alat na gusto nating marating. Doon po sa tilapia, ginawa po natin yung mga protocol o pamamaraan na hindi rin nagawa sa ibang mga pagsasaliksik sa buong mundo. Ang tiningnan din po natin kung may epekto yung pagpapalit ng nanay at tatay ng ating mga mother organisms. Katulad ng ano ba ang epekto kung ang tatay ang Mozambica at ang nanay ang Nilotica at baliktaran. Nakita na po natin na wala palang epekto yon sa mga anak. At nung una rin po ay akala namin aabuti ng 5 hanggang 6 na back crossings ang dapat namin gawin. Pero nakita po namin na 3 pa lamang narating na natin yung tolerance level sa alat na nais nating marating. Meron na po tayong 4 na generations ng ating Molobicus o saline tilapia. Sa bawat generation po kasi na ginagawa namin ay maaari tayong makadagdag ng 10% sa growth performance ng ating hybrid. Mahalaga po ito kasi normally, ang isang hybrid po hindi kailanman humigit dun sa performance ng kanilang magulang. Maaring in between, parang average, or maaring through series of growth selection program ay mapapunta natin dun sa, for example, gusto nating magmana dun sa Nilotica. So, through growth selection program po, pwede po nating mailapit yung kanyang performance dun sa desired na parents.
At the same time, nandun pa rin po yung tolerance sa high salinity. So sa ngayon po, nasa pang-apat pa lang tayo at hopefully this year makakagawa tayo ng pang-limang generations. Sinasabi ng mga geneticists na karaniwan daw po, kailangan namin ng 15 generations para ma-stabilize, lalo na yung pagkakaiba ng mga sizes ng ating hybrids. Isa pang aspeto nitong ating pag-aaral ay yung epekto ng management o pag-aalaga ng ating hybrid, Molobicus hybrid. Nung magawa po natin yung initial population ng hybrid, hinati po natin yung hybrid into two groups. Ang una pong group ay ginawa natin ng growth selection sa concrete tanks, high density, at commercial feeds ang pinakakain natin. Yung another half po ay inilagay natin sa palaisdaan, earthen ponds. At halip na commercial feeds, ang inilalagay po natin ay tain ng manok every other day para mapatubo yung lumot na siyang nagsisilbing pagkain ng ating tilapia. After 120 days po na culture, pinipili po natin yung malalaking babae at lalaki dun sa dalawang uri ng pag-aalaga, at yun po ang ginagamit natin sa pag-aasawahan upang eventually makagawa tayo ng generations na tinataya natin na lalaki kaysa doon sa mga huling generations na ginawa natin. So dito po sa pag-aaral na ito, maaari tayong makagawa ng tilapia na hindi kinakailangang bigyan mo ng feeds para lumaki. Hopefully makakagawa tayo ng tilapia na gamit lang yung natural food katulad ng lumot, ay lalaki na sila at malaki po ang impact nito pagdating sa kita ng ating mga farmers. Sa ngayon po ay well accepted ang saline tilapia. Sa mga forum o fora na aking nalahukan ay sinasabi po na sa international market, mas gusto po nila ngayon ang saline tilapia or brackish water tilapia o tilapia na pinalaki sa maalat na environment. Hindi po sila masyadong concerned sa laki, kung hindi doon sa pagkakaalaga ng kanilang tilapiyang bibilhin. Hindi rin po sila concerned sa kulay. Noong pong araw ayaw nung maitim na tilapia. Ngayon po gusto na rin nila yung maitim na tilapia kasi isa po sa characteristics ng saline tilapia ay mas itim yung kanilang kulay. Ang Pilipinas po, dahil sa kalawakan ng ating brackish water resources, ay maaaring panggalingan ng maraming brackish water tilapia for international market. Kailangan lang din po siguro nating pag-aralan kung ano ang mga sizes at anong uri ng pagluluwas ang kailangan nating gawin para maibenta yung ating tilapia sa ibang panig ng mundo. Sa kasalukuyan po, naghahanap kami ng cooperators na po pwede naming makasama sa mga pagtitest or demonstration projects related dito sa Molobicus. Kung kayo po ay interesado, maaari po kayong pumunta dito sa aming center sa National Integrated Fisheries Technology Development Center dito sa Bunuan Binloc, Dagupan City. Ang telephone number po namin ay 653-0385 or pwede po kayo mag-text sa akin 0917-2007-005.